Naniniwala ba kayo na itong ginawang pag-relieve kay General Torre siya ay kinainggitan? Yes po. Ako naniniwala ako dyan na siya ay kinaiinggitan talaga. And imagine, no, problema ng NAPOLCOM at PNP na pwedeng pag-usapan, meron naman silang board member, may meeting, pwede nilang ipatawag, di ba? Pero bakit suddenly? Alam niyo, kung matatandaan niyo, itong interview na ito ni General Torre, nung siya pa ay hindi nare-relieve, is sinabi niya na meron nagkakaroon ng interest na umepal dyan sa posisyon na yan. And nangyari na nga po. And kahit sabihin nyo po na ako ay pro-admin, ako po ay pro-admin, pro-Philippines pala, pro-admin tuloy. Ako po ay pro-Philippines, hindi po ako pro-PBBM na lahat ng gawin na lang ni PBBM, sangayon ako. Lahat ng gawin ng administrasyon, sangayon ako, hindi po ganon. Remulla, amang Remulla. Alam niyo po, ito opinion ko lang to. Alam naman natin na yung background ng mga Remulla, hindi ba? And bago yan na-appoint, hindi ba, yung anak mismo ni Remulla is nasangkot na nakitaan ba or nahulihan nang alam niyo na. Tapos yung kaso, ano nangyari? Wala na. Lumubog na, di ba? Biglang naglaho na parang bula. Ayaw ko po sa Remulla sa mga Remulla. So, ayan. Malamang, siguro, na may gustong mga manghimasok, makialam sa PNP, which is hindi pinayagan ni General Torre, although meron siya mga laps na hindi naman ganun for me, hindi naman siya ganun ka big issue na pwede naman ipatawag, magkaroon ng meeting, di ba? Para marinig yung kanyang side. Pero ano ginawa nila? Ito na yung pagkakataon. Nagkaroon sila ng reason, excuse para i-relieve itong si General Torres. So ako po sa opinion ko, ito ay inggit at gusto nilang kontrolin ang PNP. So, delikado yan. Gaya po ng sinasabi ko, wala akong tiwala sa mga Remulla. Ito ay mga anay para sa akin, sa history nila. Isa rin ito na